Magandang araw po. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Ako po ulit si Obet. At meron na naman po tayong kwentong ibabahagi sa inyo. Ito po ay naganap sa totoong buhay. Hindi na lamang po namin babanggitin ang eksaktong lugar. Dahil na rin po sa kahilingan ng ating sender. Simulan natin. Late 1980s yun, nang maikasal ako sa isang babaeng nagngangalang Vina. Siya ay isang dayo lamang mula sa kabilang barangay. Sa aking pagkakaalam, matagal na siyang naulila sa mga magulang at namumuhay na lamang ng mag-isa bilang tindera sa isang talipapa. Arawan ang kanyang sweldo na siyang ipinansusuporta niya sa sarili. Samantalang ako ay isang kanang kamay ng isa sa mga hasinderong may malawak na tubuhan sa aming lugar. Medyo malaki naman ang aking sweldo, sapat para suportahan ang lahat ng aking pangangailangan. Ako si Rigor, at ako ang bunso sa aming 9 na magkakapatid. Hindi ako nakaranas ng matinding hirap dahil halos lahat ng aking mga nakatatandang kapatid ay nakapagtapos ng pag-aaral. Ako lang yata ang hindi nakapagtapos. Pero wala naman akong pinagsisisihan. Hindi na din kasi ako inuobliga ng aking mga ate at kuya na alagaan sina mama at papa. 5 sa aming mga kapatid ay nasa abroad. 2 ang nasa Maynila. At 2 naman kaming naririto sa bukid kung saan nakatira din ang aking mga magulang. Ako lang talaga ang nakabukod dahil naging buntot na yata ako ni Senyor Delfin. Kung nasaan siya, ay nakasunod din ako. Sa akin niya ipinagkakatiwala ang lahat ng trabaho sa bukid. Kaya naman naging abala ako sa buhay. Nagpapagapas ako sa malawak niyang tubuhan nang makilala ko si Vina. Naglalako siya ng mga kakanin nun. At nagbiro ang isa sa mga manggagapas na kung maaari bang ang sumang tinda na lamang ng dalaga ang kanilang gawing merienda. Sumang-ayon ako at kinausap ang dalaga. Sabi ko, papakyawin ko ang lahat ng kanyang paninda kung hahayaan niya akong makipagkilala sa kanya. Naging tampulan kami noon ng tukso. Pero ayos lang naman sa akin. Natutuwa akong pagmasdan ang pamumulan ng mga pisngi ng dalaga sa tuwing nahihiya siya. Tingin ko, nagugustuhan ko na siya. Ang kanyang matatamis ng ngiti at nangungusap na mga mata ay kay hirap iwaglit sa aking isipan. Madalas akong hindi makatulog sa gabi. Kaya naman palagi ko siyang dinadalaw sa kanyang tahanan. Nagkalapit ang aming mga loob at hindi nagtagal. Nagpasya akong ligawan si Vina. Nararamdaman kong gusto niya ako. Ngunit ayaw niyang mapagsabihang madaling makuha. Kaya sa tuwing dumadalaw ako sa kanya, ay palagi siyang magalang na tumatanggi sa mga imbitasyon ko na ipasyal siya kahit saan. Sabi niya, hindi pa raw ito ang tamang panahon para sumama akong mamasyal sa kanya. Ang nangyayari, madalas ay sa bahay niya lang kami nagkikita habang ipinagluluto niya ako ng paborito niyang suman. Mabait si Vina. May takot sa Diyos at mapagkakatiwalaan. Minsan ko nang sinubukan ang kanyang katapatan nang sinadya kong iwan ang aking pitaka na may lamang ilang libong piso. Nang muli akong dumalo sa kanyang tahanan, bumilib ako dahil ipinaalam niya sa akin na naiwan ko raw ang aking pitaka
at nasa saktong posisyon pa rin kung paano ko yun iniwan. Mas lalong lumalim ang pagkakagusto ko sa dalaga. Naisip ko kung gaano siya katapat sa pagpapaalam sa akin ng mga bagay na naiwan ko sa bahay niya, ay ganun din siya katapat sa magiging relasyon namin kung sakali mang swerte na kung sagutin niya. Kampante din naman ako dahil wala akong karibal sa pagmamahal ko sa kanya. Tingin ko ay iwas na iwas sa kanya ang kanyang mga kapitbahay at iba pang kakilala. Isang araw, tumulong ako sa aking mga tao sa paggapas ng tubo. Hindi ako sanay sa patalim na hindi akin, kung kaya't nasugatan ako at dumugo yun ng husto. Nagkagulo na ang mga tao sa tubuhan at hindi malaman kung paano maaampat ang dugo sa aking sugat. Mukhang sa tingin ko ay nagkataong mataas ang tubo ng tubig sa dagat ngayon dahil sumisirit pa nga ang aking dugo. Naisip ni Ronnie na isa sa mga manggagapas na takbuhin ang bahay ni Vina. Baka raw may alam itong pwedeng ilapat sa aking sugat para maampat na ang dugo. May tumawag na rin ng ambulansya para dalhin na lang din ako sa pagamutan. Ngunit sadyang kitagal pa nilang dumating dahil ang syudad na may pinakamalapit sa amin ay 3 oras pa ang kailangang ibiyahe. Mabuti na lang madaling nakabalik si Ronnie at kasama na niya si Vina. Bakas ang pag-aalala sa mukha ng dalaga, lalo nang makita niya akong duguan ang kabilang braso at namumutla na sa bilis ng pagsirit ng aking dugo. Pakiusap, iwan niyo na muna kami, hiling ni Vina sa ibang manggagapas na agad namang ikinatalima ng mga ito. Magtatanong sana ako kung bakit kailangan pang umalis ng lahat nang makita kong pinunit niya ang kanyang dalang tuwalya at saka ipinulupot sa nagdurugo kong sugat. Maya-maya pa ay may inilabas siyang maliit na botelyang kulay dilaw sa dala niyang maliit na hambag. Tingin ko'y langis ang nasa loob nun. Hindi ako makapagsalita nang utusan niya akong ngumanga at ipatulo ang laman ng botelya sa aking bibig. Nais kong sumuka ng dumaloy sa aking lalamunan ang masangsang na amoy ng langis. Tila ako lumagok ng mantika. Ngunit inabutan niya ako ng tubig at sinabing huwag ko raw iluluwa ang kanyang ipinainom sa akin. At bigla-bigla lamang umampat ang sumisirit kong dugo, kung kaya't manghang-mangha ako sa aking nakita. Kumalma ang kanina ay bumibilis na tibok ng aking puso at biglang nawala ang aking takot nang tanggalin niya ang tuwalyang nakabalot sa aking sugatang braso. Tinitigan niya ako nang punasan niya ang parteng tinamaan ng patalim. Naghihintay ng kung ano ang aking sasabihin. Noong mga sandaling kasi yun, parang umurong ng aking dila at walang maapuhap na mga salita. Paano ba naman? Biglang naghilom ang sugat na kanina ay halos buwis buhay ko ng kinakatakutan. Napatitig ako kay Vina, na tahimik na yumuko. Natameme din ako sa kababalaghang nakita ko. Ngunit ewan ko ba kung bakit sa halip na matakot ay hinarap ko siya at hinawakan ng baba niya. At bigla kong sinabi sa kanya na nais ko siyang maging asawa. Hindi tumanggi si Vina sa nais kong mangyari. Sa pagkakataong yun na nakita ko ang labis niyang pag-aalala sa akin. Batid kong malalim na din ang kanyang nadaramang pagmamahal, kagaya ng nadarama ko sa kanya. Simple lang ang naging kasalan naming dalawa. Sa munisipyo lamang ito nangyari, dahil hindi pa raw siya handang magpakasal sa simbahan.
Wala din naman akong naging reklamo. Ang mahalaga ay maikasal kami. Tanging ang aking mga kapatid at magulang lamang ang saksi sa aming pag-iisang dibdib. Matapos yun, ay sa bahay na niya ako tumira. Dahil nakiusap siya na kahit anong mangyari, hindi niya iiwan ang bahay na ipinamana ng kanyang mga yumaong magulang sa kanya. Unang gabi namin bilang mag-asawa, nang ipagtapat niya sa akin na may lihim pa umano siya sa kanyang pagkatao na hindi ko alam. Sabi ko sa kanya na kahit ano pa yun, tanggap ko siya dahil bahagi na siya ng buhay ko. Sa unti-unti ay ipinagtapat niyang siya ay isang aswang. Namana niya ito sa mga magulang niya na napag-alaman kong namatay pala ng tugisin ng taong bayan. Dayo lang sila sa lugar kung saan kami nakatira ngayon at matagal na raw niyang kinalimutan ang lugar na kanyang kinalakhan. Akala ni Vina nagalit ako sa kanya dahil sa paglilihim niya sa katauhan niyang yun. Ngunit wala naman talaga akong pakialam sa kung ano man ang pagkatao niya. Ang mahalaga ay pareho kaming nagmamahalan. Wala akong pake kung isa siyang aswang. Hindi naman daw siya pumapatay ng tao. Ang hindi lamang niya mapigilan ay ang pagkahumaling niya sa mga laman loob ng hayop. Wala siyang pinipili. Aso, pusa, baka, manok, baboy o kambing. Pinapatos niya lahat kapag nagugutom siya. Minsan, nananakot lang siya ng mga tao. Lalo na yung naglalagalag pa sa 10 oras ng gabi at nakikita niyang nang akyat ng bahay ng may bahay. Dahil dun, ipinangako ko sa aking sarili na bibilhan ko siya ng maraming manok at baboy. Ito ang naging libangan namin sa bahay. Pinayagan na kasi ko ni Senyor Delfin na tumigil sa pagtatrabaho, lalo na't nalaman kong buntis ang aking asawa. Ang aming mga alagang hayop ang pinagkukunan namin ng pangkabuhayan. Nagkakatay ako nun at inihahatid sa mga tindahan ang tinimbang ko ng tag-1 kilo ng karne. Minsan namang idineliver ko sa palengke para makabili kami ng pagkain. At ang iba nun ay kinakain ni Vina kapag siya ay nasa pagkatao niyang aswang. Yun nga lamang, kahit gaano pa pala kasikap ang isang tao sa paghahanap buhay, ay hindi maiiwasang may mainggit sa swerteng tinatamasa niya. Isang gabi, nasa kalagitnaan ako ng pagtulog nang maramdaman kong bumangon si Vina. Hinayaan ko na siya dahil kapag kabilugan ng buwan, ay madalas niyang gawin ang bagay na yun habang nagbabago ng anyo. Ginagamit niya ang langis na nasa dilaw na botelya para maging hayop siya sa paningin ng ibang tao. Iyon din ang langis na ipinainom niya sa akin na ayon sa kanya ay isa daw himag. Ang himag ay isang uri ng langis na gaano ka man maging isang sugatan o naghihingalo, ay kaya nitong isalba ang buhay ng isang tao mula sa tiyak na kamatayan. Ayon kay Vina, bigay daw ng kanyang lolang isang tigabulak ang nasabing langis bilang pagtatanggol nito sa kanyang sarili sa panahon ng kapahamakan. Kaya din daw siya nitong gamutin at magbago ng anyo bilang pusa, aso o baboy. Dahil napansin ko siyang bumangon, ay hindi na rin ako makatulog. Ewan ba? Iba kasi ang kutob ko. Tila may mahinang kalampagan akong naririnig sa labas. Kaya naman bumalikwas ako ng bangon. Tinahip ng kaba ang aking dibdib nang marinig ang pag-angil ni Vina, kasabay ang paglagabog niya mula sa kabilang dingding.
dahilan para sundan ko na siya. Hindi ko na naabutan ang mga taong lumapastangan sa aking asawa. Mabibilis kasi ang kanilang kilos na tumakbo palayo, samantalang naiwang nakahandusay si Vina sa lupa. Tinulungan ko ang aking misis at nagulat nang makitang tigbak na ang kanyang tiyan sa dugo. Naiiyak siyang humingi ng tawad nang makita kong nabutas na ang kanyang tiyan. Dulot ng saksak na sa tansya ko ay umabot sa sinapupunan niya, dahilan para mamatay kaagad ang sanggol na kanyang dinadala. Nag-iiyak ako at kaagad siyang pinainom ng himag. Ngunit hindi na namin naisalba pa ang aming anak. Akala ko gagaling din sa pinainom kong himag ang aking asawa. Ngunit halos naisin ko yatang maglupasay nang makitang dahan-dahang nagkasakit si Vina. Sabi niya, mukhang may alam ang magnanakaw sa mga ritual na maaaring ipahid sa patalim para masugatan ng matindi ang makakasagupa niyang aswang. Kaya naman ang sugat na nalikha ng patalim ay unti-unting umepekto sa pamamagitan ng pagkahulog ng kanyang katawan. Tila ba may laso ng kanyang patalim na dahan-dahang pinapatay si Vina. Naghihingalo na siya nang pakiusapan niya akong pugutan siya ng ulo para mamatay na siya at wala nang magmana ng kanyang pagkaaswang. Ngunit mariin akong tumanggi. Magmula kasi nang maratay siya sa kama at magkasakit, ay mas tumindi ang kanyang pagdurusa. Naramdaman kong pagod na siya, ngunit hindi siya mamatay-matay dahil alam kong siya ay aswang. Sinubukan ko na ding ipainom sa kanyang himag, ngunit hindi na ito tumatalab pa sa kanyang katawan. Alam kong ang aswang ay nilalang nalikha sa dilim, ngunit sa pagkakataong iyon ay lumuhod ako sa Panginoon para sa ikagagaling niya. Ipinagtapat ko sa aking dating amo ang buong katotohanan dahil alam ko namang mapagkakatiwalaan siya. Ayon kay Senyor Delfin, maaari naman daw makapagpahinga si Vina kung may mapagpapasahan siya ng kanyang pag-aaswang. Naisip ko, wala naman sigurong mawawala kung tatanggapin ko ang kanyang mutya para naman makapagpahinga na siya. Wala na kasing araw na hindi ko siya nakikitang hindi nahihirapan. Ipinapasa Diyos ko na lang ang lahat ng maaaring mangyari at alam kong mabuti siya na hindi niya ako pababayaan. Sa huli, walang nagawa si Vina kung hindi ipasa sa akin ang kanyang mutya. Matapos nun ay pumanaw na si Vina. Bukod tanging ako lamang ang nasa tabi niya sa huling hantungan. Marahil sadyang nangyari ang lahat ng ito para bigyan siya ng panibagong tsansa na isilang sa mundo at may baong panibagong buhay. Hindi biro ang maging aswang. Naroong kukutsain ka at huhusgahan. Ngunit hindi nila nakikita ang kabutihang ding na idudulot ng aswang sa buhay ng tao. Kagaya ko, kung walang aswang sa katauhan ni Vina na nagligtas sa akin noon sa tiyak na kamatayan, ay marahil matagal na akong naging kaluluwa. Salamat sa kanyang himag na ngayon ay nasa pag-aari ko na. Napakayuwaga ng ating mundong ginagalawan. Napakaraming bagay ang mahirap ipaliwanag, pero nagaganap. Hanggang dito na lamang po. Salamat po sa pakikinig. Magandang araw po.
Nais ko lamang pong magpasalamat sa lahat po ng sumusuporta sa ating channel, sa lahat po ng ating mga subscribers, sa lahat po ng ating mga listeners, mga silent listeners po, mga OFW listeners mula po sa iba't ibang panig ng mundo. Maraming salamat po sa pagsuporta po sa ating channel. At sa mga nagpadala po ng kwento, maraming salamat po. Ganun din po sa mga writers po natin na tumutulong sa ating channel. Maraming salamat po. At kung hindi po kalabisan, baka pwede pong please don't skip ads po. Napakalaking bagay po sa atin. Napakalaking tulong po sa ating channel. At paki-like na rin po ang ating mga videos para po dagdag po sa algorithm po sa ating channel para lalo po nating mapalaganap ang ating channel. Maraming salamat. Kumari din po, pwede pong paki-share po. Maraming salamat po. Nais ko lamang pong i-shout out si Boss Jimmy Kua. Shoutout po sa inyo. Maraming salamat po sa pakikinig. At shoutout din po sa may Samahang Maralita, sa mga tagapakinig po dyan. Maraming salamat po. Shoutout din po kay Marlon Perez, kay Tito Boy. Salamat po sa pakikinig. Shoutout po sa inyo dyan. Nais ko lamang pong batiin ng maligayang kaarawan po sa tatay po ni Boss Eileen Vargas. Happy birthday po ay more birthdays to come, more blessings and good health po. Happy birthday po ulit on March 5. Shoutout po sa inyo. Nais ko lamang pong i-shoutout si Boss Sol Luna. Boss, shoutout po. Maraming salamat po sa pag-share po sa ating kwento. Salamat po, boss. At shoutout din po kay Boss Dipred. Boss, maraming salamat po. At kung may time po kayo, bisita lang po sa channel po ni Boss Dipred. Dipred Mystery Files. Magaganda po ang kwento ni Boss Dipred. May time po kayo, bisita lang po sa channel po niya. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po kay Ma'am Elizabeth Arnaiz. Shoutout po sa inyo, ma'am. Nais ko lamang pong i-shoutout si Boss Marlon Paro. Boss, shoutout po. Shoutout din po kay Boss Malvin Esguera. Boss, shoutout po sa inyo. Nais ko lamang pong i-shoutout si Boss Bulag na Anghel. Boss, shoutout po sa iyo. Salamat po sa pakikinig. Shoutout din po kay Boss Benji Cayetano. Boss, shoutout po. Shoutout din po kay Ma'am Annie Viloria. Shoutout po sa inyo. Kay Ma'am Annabel Apruebo. Shoutout po. Kay Boss Baby Langka. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po kay Ariando Tamor, kay Boss Christian Ed, at kay Boss Ferdinand Tamor. Diyan po sa may Las Piñas. Shoutout po sa inyo. Ang shoutout po ito ay mula po kay Boss Chris. Shoutout po. Shoutout din po sa Marcos family dyan po sa may Antipolo. Shoutout po sa inyo. Ang shoutout po ito ay mula po kay Boss Fernando. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po kay Ma'am Annie Viloria, at kay Boss Baby Langka. Shoutout po sa inyo. At kay Ma'am Annabel Apruebo. Shoutout po sa inyo dyan. Shoutout din po sa King Solomon Game Farm dyan po sa may Tawid, Maasin City, Southern Leyte. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po kay Ma'am Rosie de Mesa. Ma'am, shoutout po. Shoutout din po kay Boss Real Mix Vlogs. May time po kayo, bisita na po sa channel po ni Boss Real Mix Vlogs. Shoutout po sa iyo, boss. Shoutout din po kay Ma'am Julie Roel, kay Ma'am Raquel Punsalang, Ma'am Melania Roel. Shoutout po sa inyo. Sa family niyo po, shoutout po. Boss Loreto Ihaan Jr., shoutout po. Sir Ron Pilapi, dyan po sa Kentucky, shoutout sa iyo. Boss Liay Estoque, shoutout. Boss Edison Velasco, shoutout. Boss Rodney TV, may time po kayo, bisita na po channel po ni Boss Rodney TV. Vlogs niya po sa mountain bike. Shoutout din po kay Boss Red Rosal. Nag-livestream po si Boss Red every Wednesdays, Fridays, and Sundays. May time po kayo, bisita na po sa channel niya. Boss Lady B 73 dyan po sa Texas, shoutout po. Boss Ed Uy, shoutout po. Boss Dimples Yumi, boss, shoutout sa iyo, boss. Ma'am Liza Arceca, shoutout po. Ma'am Ivy Standian, shoutout po. Boss Rochelle Abiliar, may time po kayo, bisita ng channel po. Rochelle Abiliar po. Ma'am Melanie Passion, shoutout. Ma'am Milagrosa Look, shoutout. Boss Nonoyski, shoutout sa iyo, boss. At yung BFF pala ni Ma'am Jane, si Boss Hershey, shoutout sa iyo. Boss Miles, shoutout po.
Boss Lord Olivar, shoutout po. Boss Rexy Ann, shoutout po. Boss Jesse Joshua Castillo, shoutout po. Ma'am Maya Flores, shoutout po. Boss Queenie, shoutout po. Boss Alberto Liano, shoutout po. Ma'am Michelle Cedron, shoutout po. Ma'am Susan De Los Santos, shoutout po. Boss Ron Ron, and Ma'am Lenny Fee, shoutout po sa inyo. Sir Reynaldo Silong, shoutout po. Ma'am Charlene Gumansing, shoutout po. Boss Psychic Scorpio, shoutout po. Ma'am Marianita F.L. shoutout po. Boss James Channel, may time po kayo, bisita na po channel po ni Boss James. Ma'am Maribel Salcedo, shoutout po. Boss Vinci Mayo, boss, shoutout po. Boss Leonardo Manalo, shoutout po. Boss Yumi Cotton TV, shoutout sa boss. May time po kayo, bisita na po sa channel, Yumi Cotton TV. Boss Yoreski Escalona, shoutout sa boss. Boss Jopay Bertuto, boss, shoutout sa iyo. Ate Peng, shoutout po. Ma'am Elaine Almera, shoutout po. Boss Supremo Proxky, dyan po sa Cavite, shoutout sa iyo, boss. Pang-bless na baka, shoutout po. Ma'am Christian, dyan po sa Hamburg, shoutout po. Kaya, Sir Alex of Southern Mindanao Creep Experience, shoutout sa iyo, sir. Boss Jimmy Pandong, shoutout po. Kay Tata Estong Nestor Bauyon, dyan po sa London, shoutout po. Ma'am Mary Asilar, shoutout po, dyan dito sa UK. Boss Edward Malilin, boss, shoutout po. Boss Raymond Glover, shoutout sa iyo, boss. Ma'am Miraiza Miguel, shoutout po. Shoutout po kay Boss Ricky Gonzalez, kay Boss Bobby, kay Ma'am Milagros Gonzalez, kay Sir Romeo, shoutout po sa inyo. Boss Sai 1986 Vlog, may time po kayo bisita ng channel, Sai 1986 Vlog. Boss Young's Life, shoutout. Boss Russell Ferreira, shoutout. Boss M. Slack, shoutout. Miss Jabel, shoutout po. Boss Choji D, shoutout. Ma'am Liza Arcega, shoutout po. Ma'am Selena Rawato, shoutout po. Boss Francis Maula, shoutout po. Boss Stacy Vlog, dyan po sa Spain, shoutout po. Boss Mary Tales, may time po kayo bisita ng channel po ng Boss Mary Tales. Ma'am Mirna Boho, shoutout po. Boss Kamandag Pigeon TV, mahilig po kayo sa Alapati, bisita po sa channel po ni Boss Kamandag Pigeon TV. Ganun po kay Boss Titan Love TV. Boss DJ and George, mahilig po kayo sa bedtime stories, bisita na po sa channel po nila. Boss Horseshoe TV, mga vlogs po nila sa Japan, bisita na po sa channel. Boss J Palo, shoutout. Boss Pedro Tampo, shoutout po. Ma'am Maria Lizel Barro, shoutout. Ma'am Aubrey Delgado, shoutout sa iyo, sa family po, sa husband niyo po. Boss Camilo Aroy, boss, shoutout sa iyo dyan, sa mga taga Southern Leyte. Kay Boss Jesse ang Manuel at Horror Stories, may time po kayo bisita na po sa channel niya. Boss Nico, shoutout sa iyo, boss. Boss Ron Misa, shoutout po. Ma'am Erika Tijano, shoutout po. Boss Angie Tatifuco, shoutout po. Ma'am Ana Sato, shoutout po. Ma'am Eli Cono, shoutout po. Boss Freyas Roll, shoutout sa iyo, boss. Boss Resi Madrid, shoutout po. Lutong Bahay ni Ming, shoutout. Boss Wency 666, shoutout po. Boss John Reina Zacati, boss, shoutout. Kay Ma'am Lea Velasquez, shoutout po. Kay Ma'am Shirley Carillo, shoutout po. Sa mga hindi po nabanggit, pasensya po, bawi po ako next time. So, naibigan po din yung ating kwento. Pakihit lang po ang like button, pati din po subscribe. Pakiclick na rin po ang notification bell para updated po tayo sa ating mga kwento. Kung may nais po kayong sabihin, pakiiwan lang po sa ating comment section. Maraming salamat.